May mga bahay talaga na akala mo ay punong-puno ng katahimikan at kapayapaan. Ngunit sa likod ay may tinatago palang milagro at misteryo. Ako nga pala si Emily at ito naman ang kwento ko. Hindi ko makakalimutan ang pakiramdam nung unang beses na paglipat namin sa bahay na ipinamana sa akin ng yumao kong ama. Malayo ito sa bayan, pero tabing kalsada, tahimik at napakalaki. Akala ko, ito na ang simula ng tahimik na buhay namin ng anak ko. Pero habang tumatagal, parang may mali. Para bang may kakaibang lamig sa loob ng bahay na kahit pa tanghaling tapat, tila ba ito ay nanonood sa buong katawan ko. Dahil rin sa sobrang abala ko sa trabaho at sabayan din ng pag-aalaga ko sa 7 taong gulang na anak ko, minabuti ko na lang na wag na ito pansinin. Sinabi ko na lang sa sarili ko na pagod lang siguro ako. Pero may mga gabi na bigla na lang akong nagigising dahil sa tunog na para bang may nabasag na baso sa kusina. Tuwing bababa ako para tignan, buksan ko ang ilaw. Wala naman ako napapansing iba, ni dumi o kahit ano pang tunog at kaluskos na kakaiba sa kusina ko. Palagi din naman itong malinis. Minsan naman, yung aso namin, bigla na lang ito lalakas ng kahol sa tapat ng bintana ng sala namin. Magtataka ka dahil walang tigil ang kahol niya kahit wala naman tao sa labas. Nakakala mo may nakikita itong hindi namin nakikita. Yung anak ko, napapansin ko, may tinuturo siya sa bakanting sulok ng sala namin. Nakakala mo may kinakausap siya na hindi ko rin naman nakikita. Nagpipigil lang ako ng takot kasi mahal ko ang tatay ko at alam kong hindi niya kami pababayaan. Isa na ding patunay na ipinamana sa amin itong bahay. Isang gabi, bumangon ako para gumamit ng banyo. Habang naglalakad ako sa dilim, naaninag ko ang isang matangkad na lalaki. Nakatalikod ito at nakasuot ito ng puti. Akala ko nung una, taong nagtatangkang looban ng bahay ko. Pero teka, sino ba magnanakaw ang loob ng bahay tapos magsusuot ng polo shirt na puti? Bahala na. Ang mahalaga, may hawak akong pamalo. Sinubukan ko magtago sa kinaroroonan ko. Madilim. Kabisado ko naman tong bahay. Maya-maya pa, nakalapit na ako. At nung susunggaban ko na siya, ay bigla itong humarap sa akin. Sa gulat ko, may halong pagkataranta. Ay nanlambot ako sa aking nakita. Yung lalaki, yung mukha niya, naaagnas na. Nabubulok na ang mukha at ulo nito. Yung damit naman niya, ubod ng puti nung nakatalikod ito. Ngayon ay pulang-pula na ng dugo na umaagos galing sa kanyang dibdib. Indikasyon na ito'y pinatay sa saksak. Sa gulat
At sobrang pagkabigla ko, hindi ko na kinaya at bigla akong hinimatay. Matapos ang 1 linggo, kinalimutan ko na ang nangyari. Habang nagbababa ako ng mga pinamili ko sa bayan, nakita ko na naman yung matandang lalaki na laging nakatingin sa akin doon sa bayan. Dati, iniiwasan ko siya dahil natatakot ako sa mga tingin nito. Pero nung araw na yon, napuno na ako. Lumapit ako at galit kong itinanong, Bakit niyo ba ako lagi sinusundan? imbis na magayat ang matanda, sa halip ay mahinahon niyang sinabi ang tungkol sa bahay ko at sa lalaking punong-puno ng dugo na nagpapakita sa akin. Totoo pa lang, nababalot ng dilim at misteryo ang bahay na yon. Kaya ngayon, naiintindihan ko na lahat. Dahil doon, ay nagpatawag ako ng pari para mabendisyonan ang bahay. At nagalay din kami ng dasal. Mula noon, unti-unti naging maayos ang lahat. Nawala yung mga ingay, ang nababasag na baso tuwing gabi, ang mga tahol ng aso ko sa kawalan, maging ang multo ng dugoong lalaki. At naging mas maayos at mas masaya pa ang pagsasama naming mag-ina sa bahay na yon. 10 taon na ang nakalipas. Binenta ko ang bahay na yon at nagpasya kaming lumipat sa Maynila. Dahil mag-aaral na sa kolehiyo ang anak ko. Hanggang ngayon, sumasagi pa din sa isipan ko ang bahay. Kung kamusta na kaya yung pamilya nakatira doon. Pinaparamdaman din ba sila ng lalaki? Hindi ko na kasi binanggit sa kanila yung tungkol doon. Yung tungkol sa matanda, nagtataka lang din ako. Bakit alam niya yung kwento ng bahay at mas detalyado pa ang paglalarawan niya sa lalaki? Hindi kaya kasama siya sa pumatay? Siya kaya ang saksi? Hindi ko alam. Pero isa lamang ang mahalaga at totoo. Hindi na mabubura sa bahay na yon ang alaala ko. Pati yung sinabi ng matanda, yung palaging kinakahulan ng aso ko sa may bintana. Doon raw kasi inilibing ang bangkay ng lalaking nakaputi.